Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, andito pa rin tayo sa ating panibagong series which is Being a Disciple. So, ang topic natin for today is Jesus, the Bread of Life or Tinapay ng Buhay. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang John chapter 6 verses 66 to 69. So, in the International Version, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. You do not want to leave, do you? Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia, ito, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, At kayo, gusto rin ba inyong inis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. So, may background story sa buong John chapter 6. So, inexplain yan ni Pastor Russell, but we would not dwell on that now. And we will just focus on these verses. So, may mga disciples nga raw na tumalikod na kay Jesus Christ. And after mangyari nun is, tinanong niya yung other 12 disciples niya kung tatalikod na rin ba sila. But then, si Simon Peter is inalis na niya yung possibility na tatalikod din sila kay Jesus Christ dahil nga siya yung Holy One of God, siya yung kabanal-banalang anak ni Lord God. And siya yung, nasa kanya yung mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, bakit pa sila aalis kay Jesus Christ, diba? Bakit pa sila aalis bilang mga disipulo ni Jesus Christ? So, parang mapalawak pa itong talakayan natin, specific tayo sa ating teaching. So, number 1, many wants bread but not the bread of life. So, kumbaga, para tong in this world, dito sa mundo natin, kumbaga, mas pinipili natin yung mga makamundong bagay instead of godly things, diba? Yung pagiging worldly and godly talaga natin, yun talaga yung nagiging turning point natin. Like for example, pagising natin sa umaga, imbes na salita ni Jesus Christ muna iisik natin, mas nagagawa pa natin hawakan yung mga cellphone natin, diba? Pagka dilat mo sa umaga, hawakan mo kagad yung cellphone mo, o-open mo kaagad yung Facebook mo, yung Instagram mo, yung TikTok mo, manonood ka kagad. Instead na makapag-pray ka muna, diba? Yung uminom ka muna ng 1 glass of water after praying dahil gusto mo ring ingatan yung templo, diba? Yung templo, kasi our body is the temple of Jesus Christ then, diba? So, imbis na nakikipag-communicate muna tayo sa Kanya and inaalagaan natin yung katawan natin, mas nagagawa pa natin yung ibang bagay na which can we define as worldly things. Like yun nga, pagsi-cellphone, diba? Panonood ng TV, panonood ng K-drama. So, mas pinipili natin yung mga bagay na yon. Kaya nga sabi dito, many wants bread but not the bread of life. So, mas inuuna natin yung mga worldly things kaysa sa godly things and kay Jesus Christ. Kasi nga, Jesus is the bread of life. He is the true bread from heaven, diba? Number 2, no one falls out of love with Jesus, diba? So, kung sa tao,
possible na mangyari to sa mga relationship, sa mga mag-asawa, di ba? With friends, di ba? Or minsan sa family, nakakapag-cut off tayo. So, this is impossible with Jesus Christ, di ba? So, walang napo-fall out kay Jesus Christ. Walang napuputol ang relationship kay Jesus Christ. Walang taong ganun. So, makikita man natin yung mga nagbabackslide, ganon, due to some circumstances. Kaya nga dapat mas nilalapit natin sila kay Jesus Christ ulit. Tayo yung nagiging way para ma-reconnect natin yung mga nagbabackslide kay Jesus Christ. But never nangyari na may na-fall out of love kay Jesus Christ, di ba? Kasi yung mga nagbabackslide na yun, may mga personal reasons sila. But it doesn't mean na hindi na nila mahal si Jesus Christ or na hindi na nila tinuturing si Jesus Christ as the Holy One of God. So, some may backslide but hindi ibig sabihin nun na nafa-fall out of love na sila with Jesus. And number 3, Jesus has no substitute. So, He is the one and only Holy One of God. So, He has no substitute, diba? Ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, decide and do not turn your back. Number 2, prove your salvation by loving Jesus. And number 3, always ask this question: Lord, to whom shall we go? Kagaya nga ng tinanong ni Simon Peter kay Jesus Christ nung tinanong siya na kung sila rin ba ay tatalikod sa kanya. So, for our discussion part is, how much do we love Jesus? So, by now, we should be able to answer that by ourselves, diba? Since nagkaroon tayo ng teaching and application sa devotion natin.